Sa sports aksi, todo paghahandaan ng Philippine Ascal sa kanilang laban kontra Tajikistan. Matapos talunin ng India sa AFC Challenge Cup, sinisikap daw ng koponan na huwag maapektuhan ng reklamong sexual harassment laban sa ilang miyembro. Saksi si Chino Trinidad. Nahaharap sa do-or-die situation ng Philippine Ascals sa sunod nilang laban kontra Tajikistan, kung saan ang panalo ipapasok na sa Final Four ng AFC Challenge Cup at ang matatalo ay uuwing luhaan. Mas malakas sa Tajikistan, pero sobrang confident kami that we can win. Sana manalo kami. Umaasa ang Ascals na mauulit ang magandang performance ng koponan ng talunin nilang India sa score ng 2-0. Dumating ang panalo sa gitna ng kinakaharap na issue ng national team kaugnay ng sexual harassment complaint na isinampa ng FIFA Match Commissioner na si Christy Ramos. Ayon kay Ascals striker Philiang Hasman, sinisikap daw nilang huwag magpa-apekto. We all know the long story. We know alam namin what really went on. So sobrang supportive kami for each other. May tugon din siya sa mungkahing psychological examination ni Social Welfare Secretary Dinky Soliman. Sa palagay ko, hindi necessary, pero sa professional teams, sobrang detailed sila. So they do physical tests, they do mental tests. I think everything's been blown way out of proportion. Ang player naman nilang si Lexton Moy na inireklamo ni Ramos matapos magparinig umano tungkol sa bra size, humingi ng paumanhin kung may nasaktan o nainsulto raw sa isang komentong nakatuon anya sa isang teammate. Umaasa si Moy na lalabas din daw ang katotohanan sa anya'y maling pagpaparatang sa kanya. Chino Trinidad, ang inyong saksi. At sa ibang balita, patay ang isang babae at kanyang anak matapos masunog ang kanilang bahay sa Lapu-Lapu City, Cebu. Isang sunog din ang sumiklab sa isang bahay sa Talayan Village sa Quezon City pero di na kumalat ang apoy dahil sa firewall. Saksi si Marisol Abduraman. Kitang-kita sa video ito kung paanong binalot ng makapal ng usok ang compound na ito sa Talayan Village sa Quezon City. Sunod na bumulaga sa mga residente ang naglalagablab na apoy. Ayon sa may-ari ng bahay na si Patricia Lim, sinubukan pa raw nilang upulahin ang sunog gamit ang fire extinguisher. Hindi madala eh. Hindi na kaya na. Kasi pag ano yan, lakas na eh. Hindi na maano eh. Yung tumakbo kami, nagtawag kami sa Talayan ng bombero. Buti na lang at walang tao sa nasabing bahay na nagsisibi raw nilang stock room para sa mga delata at lumang appliances. Electrical failure, ganun, electrical overload. So para wala pa naman tayong pwedeng i-roll out. Sa kabutihang palad din, hindi na kumalat ang apoy sa mga kalapit na bahay dahil sa firewall. Ang firewall ay napakahalaga ho niyan. Ito'y isang bagay na magpo-protect yan na hindi mag-spread ang apoy. Kapag nagkaroon ng sunog, ito'y nagiging parang stopper at hindi na nag-spread. Hindi naman pinala ng mag-inang Belia at Joel Veloso nang masunog ang bahay nila sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City sa Cebu kaninang umaga. Hindi na kasi sila nakalabas pa ng buhay. Base sa investigasyon, tinangka raw iligtas ni Belia ang anak mula sa sunog. Ibawal man siya nga, kayo iya itong luwason yun. Hinihinalang bentilador na naiwang nakasaksak ang sanhi ng sunog. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. At narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Mahigpit pa rin binabantayan sa intensive care unit ng ospital si Fernan Angeles, ang Malacanang beat reporter ng Daily Tribune na binaril sa Pasig kagabi. Sa ngayon, conscious naman si Angeles, hinala ng kanyang may bahay, may kinalaman sa trabaho ang pamamaril sa kanyang asawa. Naglaan ng 100,000 pisong pabuya ang mga media group para sa sinumang makapagtuturo sa gunman. Mariing kinondena ng Malacanang Press Corps at ng pamunuan ng Daily Tribune ang pamamaril kay Angeles. Samantala, humarap sa preliminary investigation ng Department of Justice ang Japanese national na si Norio Ohara. Kaugnayan sa reklamong kidnapping at extortion laban kay dating NBI Director Magtanggol Gatdula at ilang pantauhan ng NBI. Wala sa pagdinig si Gatdula. Naghain kasi siya ng motion para suspendihin ang pagdinig. Nanindigan naman ng iba pang respondent na legal ang ginawa nilang operasyon laban kay Ohara. Nauwi naman sa pagtatalo ang pagdinig kaugnay sa petisyon na isailalim sa hospital arrest
Si Andal Ampatuan Sr., isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre. Tinawag na irresponsable ng abogado ni Ampatuan na si Attorney Gregorio Narvaza II ang prosekusyon. Sinabi kasi ni Attorney Harry Roque na ang depensa ang may gawa, kaya nailipat ng ospital si Ampatuan Sr. Pinayagan naman ng korte na ma-confine si Ampatuan sa AFP Medical Center, pero balikulungan daw siya kapag bumuti na ang pakiramdam. But the important thing is let's determine the true health condition of Governor Ampatuan and if he requires to be confined. As I mentioned in court, he is connected to a respirator. Ang nais po naming malaman ay ang tuntuon niyang kondisyon. Hindi po kami tututol kung merong kadahilanan, pero nais po naming masigurado. At karapatan po yan, lalong-lalo na ng mga biktima. Saksihan mamaya. Ilang taon na hidwaan na mag-asawang corona sa pamilya Basa. Nakadetalye sa ilang liham sa mga opisyal ng gobyerno. Sa showbiz saksi, Scarlett Johansson, bakit kaya tuluyan ng pinutol ang pakikipag-ugnayan sa ex-husband na si Ryan Reynolds? At pagkapatid sa China, tumutugtog gamit ang gulay. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.